Ako po ay pugante lamang sa Kongreso. Wala po akong batas na linabag. Sa tingin ko po, napakalaki ng pagkakaiba na isang warrant of arrest na inisyu ng Kongreso at ang warrant of arrest na inisyu ng hukuman. Mga kabayan, muling nanindigan si Atty. Harry Roque na hindi siya susuko sa mga kongresman dahil wala siyang nilabag na batas. Ayon kay Roque, magkaiba ang warrant mula sa Kongreso at warrant mula sa hukuman. Matatandaan na naghain ng petisyon sa hukuman itong si Roque ng writ of amparo para mabigyan siya ng proteksyon mula sa Kongreso na di umano ay nanggigipit sa kanyang kalayaan, seguridad at pagbabanta sa kanyang buhay. Pero kahapon na ibinasura ng Korte Suprema ang petisyon ni Roque. Ayon sa Supreme Court, ang writ of amparo ay nakareserba lamang para sa mga biktima ng extrajudicial killings at may kaugnayan sa pagbabanta. Pero hindi naman daw ganito ang sitwasyon sa kaso ni Roque. The court denied Roque's prayer for the writ of amparo. It held that amparo is not the proper remedy against congressional contempt and detention orders. The scope of amparo is limited to extrajudicial killings and enforced disappearances or threats thereof, which are not present in this case. Sa kabila nito, agad na sumagot at nagbigay ng pahayag ang kampo ni Roque. Ayon sa dating presidential spokesperson, bilang isang abogado ay ginagalang niya ang naging desisyon ng korte sa ginawa nitong pagbabasura sa kanyang petisyon. Well, siyempre po, no, bilang isang abogado, bilang isang officer of the court, ginagalang ko po yung pagbabasura ng Korte Suprema sa writ of amparo. Bagamat, umaasa pa rin po kami na titignan pa rin ng hukuman yung merito doon naman sa aming petisyon ng certiorari at prohibition. Sa kabila ng pagbasura ng Korte Suprema sa hiling ni Roque, matapang at walang takot pa rin niyang binabatikos ang mga kongresista na nanggigipit sa kanya. Ito ay matapos na maglabas siya ng video sa kanyang social media account kahit pinaghahanap na siya ng mga otoridad para isilbi ang arrest warrant mula sa Kongreso. So hindi po totoo yung sinasabi ng isang lola natin na habang hindi ako sumusurrender sa Kongreso, hindi ako dapat humingi ng remedyo. Kasi yan nga po yung substansya mismo ng kapangyarihan ng hudikatura. Na kahit kailan, kahit sino pa, kapag ang kanilang ginawa ay labag sa saligang batas, kapag ito ay merong grave abuse of discretion amounting to lack of or in excess of jurisdiction, ay po pwede niyang baliwalain. So, ang ibig sabihin po niyan, kapag isang bagay ay ginawa na labag sa saligang batas, ay po pwedeng questionin dahil ito'y walang bisa. So kung walang bisa, dahil ito'y null and void, hindi siya valid from the very beginning, bakit naman mawawalan ka ng karapatan na questionin niya, no? Maski ikaw ay hindi pa sumusurrender. Ayon pa kay Roque, pugante lang siya sa Kongreso at wala siyang nilabag na batas, kaya walang dahilan para siya ay sumuko at magpakita sa Kongreso. Naniniwala rin si Roque na iba ang warrant mula sa Kongreso at warrant mula naman sa Korte Suprema. Now, pangalawa po, ako po ay pugante lamang sa Kongreso. Wala po akong batas na linabag. Ang linabag ko lang yung hindi ko pagpayag na ipresenta mga dokumento na sang-ayon naman sa tingin ko sa desisyon ng Korte Suprema ay hindi naman po, wala na pong kinalaman dun sa investigasyon in aid of legislation. Hindi ko na po i-discuss yung merito ng aking petition, hayaan na po natin i-discuss yan or desisyonan yan ng Korte Suprema. Pero iba po yung pugante dahil ikaw ay lumabag sa batas at iba naman yung pugante dahil ikaw hindi nagustuhan ang gawain mo ng Kongreso. Ang Kongreso po, mga politiko yan. That's a political branch of government. So sa tingin ko po, napakalaki ng pagkakaiba na isang warrant of arrest na inisyu ng Kongreso at ang warrant of arrest na inisyu ng hukuman. Ang pagkakaiba, politika ang desisyon ng Kongreso, samantalang ang desisyon ng hukuman, katarungan at batas. Napakalaki po ng pagkakaiba. Sa huli, nanawagan si Roque sa mga kongresista, lalo na sa mga abogado na kongresman, na huwag magsisinungaling dahil aniya ay meron silang sinumpaan na magiging tapat sa serbisyo publiko at sa saligang batas, bagay na tila hindi ito sinusunod ng ilang mababatas dahil sa pagdidiin dito kay Roque na di umano ay dawit siya sa illegal na pogo sa bansa kahit wala naman daw sapat na ebidensya. So nananawagan po ako sa mga kongresista lalo na yung mga abogado, huwag po tayo magsisinungaling dahil tayo pong mga abogado at mga public servants ay meron sinumpaan na tayo magiging tapat sa saligang batas at sa ating mga batas. At isa sa pinagbabawal ay pagsisinungaling sa mga official proceedings. Sana po lahat ng ating babanggitin, lalong-lalo na sa mga hearings ng Kongreso,
ay merong basihan. Tatanggapin ko po kung merong mapapakitang basihan itong si Congresswoman Nograles. Wala naman po eh. Yung sinasabi niya na ako'y naglakad ng lisensya, wala pong ganong kahit anong ebidensya. Ilabas po niya. As an officer of the court, kongresista ka nga, makapangyarihan ka nga, but you're still an officer of the court na kailangan hindi nagsisinungaling. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung ikaw ang tatanungin, dapat na ba talagang sumuko itong si Roque o manindigan siya na hindi niya ito gagawin dahil wala siyang nilabag na batas? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment niyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Unang-una po, nabalita ngayong araw na ito na yung petition ng aking anak para sa writ of amparo, certiorari at prohibition, yung writ for amparo ay nabasura daw ng Korte Suprema. Pero binigyan po ng 10 araw naman ang Kongreso para sagutin yung petition for certiorari at prohibition. Yung nagbabawal doon sa aking hinihiling na ipagbawal nga yung pagpapatuloy na investigasyon na sinasabi kong hindi na in aid of legislation at yung pagpoproduce ng mga dokumento na hinihingi sa akin. Well, siyempre po, bilang isang abogado, bilang isang officer of the court, ginagalang ko po yung pagbabasura ng Korte Suprema sa writ of amparo, bagamat umaasa pa rin po kami na titignan pa rin ng hukuman yung merito doon naman sa aming petisyon ng certiorari at prohibition. Hindi po ako magkukomento sa merito pero sasabihin ko lang ang pagkakaiba ng amparo at saka certiorari. Yung amparo po, bagong-bagong remedyo yan. Ang amparo po ay Spanish for to protect. At yan po talaga ay kinuha natin sa mga bansang Latin America kung saan lantaran yung problema ng patayan at mga enforced disappearances. So yung mga tao na mayroong banta sa kanilang seguridad, sa kanilang kalayaan at sa kanilang buhay ay po pwedeng humingi ng writ of amparo o writ of protection. At kapag yan ay napagbigyan ng hukuman, ay magbibigay po ng proteksyon doon sa tao na humihingi ng ganyang remedyo. Ang certiorari, prohibition naman po, luma ng mga remedyo yan, talagang narariyan na po yan. At yung kaso na aking hinain laban doon sa impeachment ni Chief Justice Davide, ang kauna-unahang kaso kung saan sinabi ng hukuman na lahat ng mga mamamayan ay merong citizen standing para magdemanda kung sa tingin nila may mga linalabag na probisyon ng saligang batas ang kahit anong ahensya ng gobyerno. Yan yung citizen standing. At yung certiorari at prohibition po, yan ay tinatawag na extraordinary remedies. Ibig sabihin, bagamat merong mga kapangyarihan ang mga ahensyang gobyerno na ipinipigil ang kanilang ginagawa kapag ito naman ay ginawa in grave abuse of discretion na nagresulta sa kawalan ng jurisdiction, po pwedeng baliwalain ng hukuman. So binigyan po ng 10 araw ang ating Kongreso para sagutin naman yung ating petisyon para sa prohibition. Well, we're keeping our fingers crossed. Bagamat, nauna ko na pong sinabi na bilang officer of the court, talagang gagalangin ko po ang desisyon ng korte. Kung ano man ang maging desisyon na yan, asahan niyo po na susunod tayo. Pero hayaan niyo naman pong magkaroon ng desisyon ng hukuman at sana nga po ay sa madaling panahon ay magkaroon ng desisyon ang hukuman dyan sa petition for certiorari and prohibition. At ang pag-uusapan po natin abay yung isang kritisismo ng lola nyo na nagsasabi na habang ako daw ay hindi sumusurrender sa Kongreso, wala daw akong karapatan na humingi ng remedyo sa ating hukuman. Well, unang-una po, ano pong mali dyan? Unang-una po, ang remedyong hinihingi ko po sa hukuman, sa Korte Suprema. Ang hinain ko po ay writ of amparo kasabang certiorari. Ang amparo po ay para mabigyan ng proteksyon at ang certiorari po ay karapatan na lahat ng mga mamamayan na questionin ang gawain ng gobyerno dahil ito nga ay labi sa kanilang jurisdiction dahil meron tinatawag the grave abuse of discretion. Alam niyo, napaka-importante po nitong kapangyarihan ng certiorari. Sinabi nga doon sa American case ng Marbury versus Madison na bagamat pinakamahina sa 3 sangay ng gobyerno ang hudikatura, ang hudikatura naman yan, ang kapangyarihan niya ay unang-una, itinataguyod niya yung pinakamataas na batas sa ating bayan, yung ating saligang batas. At pangalawa, ang trabaho talaga ng Supreme Court ay itaguyod yung supremacy ng ating saligang batas.
So kapag ang Supreme Court ay umakto para nga baliwalain ang mga ginagawa ng ibang mga ahensya at sangay ng gobyerno, ito'y hindi dahil sila ay supreme. Ito'y dahil ang supreme ay ang ating saligang batas. So hindi po totoo yung sinasabi ng isang lola natin na habang hindi ako sumusurrender sa Kongreso, hindi ako dapat humingi ng remedyo. Kasi yan nga po yung substansya mismo ng kapangyarihan ng hudikatura. Na kahit kailan, kahit sino pa, kapag ang kanilang ginawa ay labag sa saligang batas, kapag ito ay merong grave abuse of discretion amounting to lack of or in excess of jurisdiction, ay po pwede niyang baliwalain. So, ang ibig sabihin po niyan, kapag isang bagay ay ginawa na labag sa saligang batas, ay po pwedeng questionin dahil ito'y walang bisa. So kung walang bisa, dahil ito'y null and void, hindi siya valid from the very beginning, bakit naman mawawalan ka ng karapatan na questionin niya, no? Maski ikaw ay hindi pa sumusurrender. Now, pangalawa po, ako po ay pugante lamang sa Kongreso. Wala po akong batas na linabag. Ang linabag ko lang yung hindi ko pagpayag na ipresenta mga dokumento na sang-ayon naman sa tingin ko sa desisyon ng Korte Suprema ay hindi naman po, wala na pong kinalaman dun sa investigasyon in aid of legislation. Hindi ko na po i-discuss yung merito ng aking petition, hayaan na po natin i-discuss yan or desisyon na yan ng Korte Suprema. Pero iba po yung pugante dahil ikaw ay lumabag sa batas at iba naman yung pugante dahil ikaw ay hindi nagustuhan ang gawain mo ng Kongreso. Ang Kongreso po, mga politiko yan. That's a political branch of government. So sa tingin ko po, napakalaki ng pagkakaiba na isang warrant of arrest na inisyo ng Kongreso at ang warrant of arrest na inisyo ng hukuman. Ang pagkakaiba, politika ang desisyon ng Kongreso, samantala ang desisyon ng hukuman, katarungan at batas. Napakalaki po ng pagkakaiba. Sa katunayan, ang tingin ko po, kaya nga ako pinupuruhan, dahil nga doon sa, unang-una, tayo po ay matinding kritiko ng Administrasyong Marcos. Pangalawa, sinisisi tayo, hindi lang pala sa isa lang. Sabi ng isang kaklasiko sa Kongreso dati, noong 17th Congress, dahil sinisisi tayo doon sa pulboronic video na ang nagbigay naman kay Maharlika ay ang puting ahas niya. Sinisisi rin tayo doon sa larawan na lumabas na nandun si Cassie at saka yung di umano ay ang talagang kinikilalang hari at reyna ng Pogo na kasama yung isang Rainier Chu. No? Well, ewan ko naman po bakit akong pagbibintangan niyang larawan na yan. No? Pero bahala kayo sa buhay ninyo. Sinasabi ko, wala akong kinalaman, kaya naman ako, pinaninindigan kong karapatan ko at pinangangalagaan ko ang isa sa pinaka-importante karapatang pantao, ang aking kalayaan. Pasensya na po kung yung ilang mga lola dyan, talaga nang gagalaite. Ako naman po, hindi naman po akusado ng pangangalakal ng droga. At siyempre po, ayaw ko ng bugsan, pero meron pa po akong katanungan doon sa relasyon ng lola natin, doon sa napawalang bisa sa kanya. Anyway, iwan na po natin yan. Alam na niya ang ibig sabihin ko doon. But in any case, meron din pong nabanggit, isang kongresistang babae, doon sa kanyang PowerPoint presentation, na ang SISTE daw ay kasama yung mga Chino, mga espiya daw, ay di umano gumagamit ng mga maka-impluwensyal o ma-impluwensyal ng mga politiko para magawa yung gusto nila sa Pilipinas. Well, unang-una, wala po akong yung sinabi niya na nakialam ako para sa isang illegal na Pogo para magkaroon ng lisensya na Pogo. Yung testigo po, yung testimonya ng PAGCOR chairman mismo, hindi po ako naglakad ng lisensya. Ako po'y humingi ng yung gifts na bayad sa mga pagkakautang sa PAGCOR dahil di umano, sabi ni Cassie Ong, ay siya ay yung kumpanya na rin-represent niya bilang isang service provider, yung Lucky South, ay nadispalkuhan. No? Di umano naman po yan. Inaawa naman po ako, bakit naman hindi? No? Talaga namang babayaran at babayaran din yan. Kaya lang, importante na ma-explain din sa PAGCOR na nagkaroon din ng naging biktima rin yung kumpanya ng isang krimen, yung pagdidispalko nga. So wala pong kahit anong testigo na nagsabi na ako'y naglakad ng lisensya. Wala pong ganun. Talagang if at all, ang sinabi ko lang, at inamin naman ito nung abogada ng PAGCOR, ang tinanong ko lang, anong status? Ano yung kulang na dokumento? At hindi naman ako naglakad. Si chairman mismo ang sinabi, hindi ako ng braso. Ako naman po ay talagang, kumbaga, marketing effort ko lang po yun. No? Yung kumbaga, dahil later on, kinuha kong abogado, mga 2 or 3 weeks after na nasamahan ko sila sa PAGCOR, kinuha kong abogado sa isang ejectment case, syempre,
pang ano ko na lang yun, ano ba yun, ano ba yun, kumbaga value-added service na tanungin ko kung ano pa yung kulang ng mga dokumento at kung ano yung status ng kanilang application. Pero malinaw po ha, pagdating na po ng mga pagtapos ng 2023 at sa 2024, kritiko na po ako ng Marcos administration. Paano naman ako maglalakad para sa lisensya ng kahit sino sa PAGCOR? Nako, kiss of death po kapag naglakad ng lisensya sa PAGCOR ay isang kritiko ng gobyerno. So nananawagan po ako sa mga kongresista ha, lalo na yung mga abogado, huwag po tayo magsisinungaling dahil tayo pong mga abogado at mga public servants ay meron sinumpaan na tayo magiging tapat sa saligang batas at sa ating mga batas. At isa sa pinagbabawal ay pagsisinungaling sa mga official proceedings. Sana po lahat ng ating babanggitin, lalong-lalo na sa mga hearings ng Kongreso, ay merong basihan. Tatanggapin ko po kung merong mapapakitang basihan itong si Congresswoman Nograles. Wala naman po eh. Yung sinasabi niya na ako'y naglakad ng lisensya, wala pong ganong kahit anong ebidensya. Ilabas po niya. As an officer of the court, kongresista ka nga, makapangyarihan ka nga, but you're still an officer of the court na kailangan hindi nagsisinungaling. Ibinasura po, ibinasura ang petisyon ni Harry Roque sa Korte Suprema. Supreme Court yan, higher court of the land. Dahil wala daw sapat na basihan. Yung petition for amparo, kinu-question kasi ni Harry Roque ang warrant of arrest ng Quadcom, yung komite ng Kongreso nag-iimbestiga sa Pogo at iba pa, lalo na kay Harry Roque na biglang yumaman, hindi kapanipaniwala ang biglang yaman niya, sabay may kinalaman sa Pogo at iba pa, pati yung kanyang SALN, mga dokumento ng kailang company na dating 125,000 lang ang asset, naging 63 million o 65 million. So yun ang gustong ma-discover, malaman ng Quad Committee. Bakit bigla kang yumaman? May kinalaman ka sa Pogo? Aba, hindi na sumipot. Kahit nangako siyang isusumite. Nagtago na. Parang puganti na sa Kongreso si Harry Roque. Pero nagpunta ng Korte Suprema. Nagpetisyon for amparo yung kanyang kinu-question ang itong issue ng warrant of arrest. Pero ano sabi ng Supreme Court? Deny, dinasura, kasi wala daw sapat na basihan si Roque sa kanyang petisyon sa Korte Suprema. Ito, pakinggan po ninyo yung pahayag ni Attorney Camille Teng, Attorney Teng, spokesperson ng Korte Suprema tungkol dito. Yari talaga si Roque, ha? Kala mo, matatakbuhan mo ang Kongreso, ha? Magpaliwanag ka. Okay. The court denied Roque's prayer for the writ of amparo. It held that amparo is not the proper remedy against congressional contempt and detention orders. The scope of amparo is limited to extrajudicial hearings and enforced disappearances or threats thereof, which are not present in this case. Yun, so, malinaw, maiksi lang yung paliwanag ni Attorney Teng. Attorney Teng, Supreme Court, clerk of court ng Supreme Court at spokesperson na rin. So, yun nga po, deny. I-deny ng kataas-taasang hukuman ang petisyon, writ of amparo ni Harry Roque. Tungkol nga ho sa issue sa kanyang investigasyon at warrant of arrest ng Quad Committee. So, dahil dyan, ay tagilid talaga. Yari talaga si Roque. Kahit magtago siya, hahanapin talaga siya. Legal na po ang maaaring paghahanap at hinahanap na siya ng Kongreso at coordinate sa Philippine National Police, especially CIDG. So, magiging puganti yan. Kung puganti siya sa Kongreso, magiging puganti na rin yan sa ating mga otoridad dahil siya ay dapat ay irespeto niya ang warrant of arrest. Inuulit ko, i-deny, binasura ng Korte Suprema ang petisyon ni Harry Roque. At dahil dyan, binibigyan ng Korte Suprema ng 10 days, 10 araw, ang Quadcom. Para naman paliwanag, madinig ang kailang panig sa isyong ito. Okay? Pero dahil sa dininay na, panalo na dito ang Kongreso. I-explain lang nila kung ano talaga ang kailang basihan sa kailang warrant of arrest na ini-issue. At ako'y naniniwala na yari kayang panindigan ng Kongreso, yan ang matagal ko na sinasabi. Ang trabaho ng Kongreso in aid of legislation at saka po oversight function, hindi yan kayang pigilan ng kahit sino. Kahit Korte Suprema, hindi yan pipigilan. Kasi yung separation of power ng 3 branches of government, hindi yan talaga pwedeng
magsapawan. Pwedeng mag-coordinate pero hindi pwedeng magsapawan. Executive Department, nagpapatupad ng batas. Legislator, both Congress and Senate, upper and lower court, lower chamber, yan po ay gumagawa ng batas. At siyempre the higher court of the land, ang judicial, Supreme Court. So yun po yung three branches of government. So itong ginawa ng Korte Suprema, isang magandang indikasyon. Magiging president ito kapag naging final na po itong mga desisyong ito na hindi talaga pwedeng ibaliwala ng sino mang pinapa-aresto ng Kongreso in aid of legislation. Kahit anong daldal pa, katulad ni Harry Roque, saksakan ng daldal nitong mamang ito. Saksakan pa ng yabang nitong taong ito. Kung magsalita, akala mo, totoo sinasabi, puro karamihan naman, fake news. Kung banata niya si Pangulong Marcos, below the belt. Ngayon, may malaking problema siya dahil kasama siya doon sa fake video na kinakasuhan din. Puro kaso inaabot ng mga DDS. Mga DDS politician, DDS vlogger, at iba pang personalidad sa mga Duterte camp. Lahat kaso inaabot nila. Kasi rule of law ang pinapairal ng Marcos administration. Lahat merong accountability. Kapag sumobra ang inyong paggamit sa demokrasya, merong accountability. Meron tayong batas na hahabulin kayo. Ayan na. So, thank you sa Supreme Court. Maganda itong ginawang ito. Kahit sa unang salvo pa lang, napahiya ni si Roque dito. Sabi niya kasi, hindi ako susuko hanggat walang desisyon ng Supreme Court. Hindi ako magpapakita hanggat walang sinasabi ang Supreme Court. Ay ngayon, deny na. Dinasura na. Abay, lumabas ka na. Dahil kung hindi, wanted ka. At hindi mo pwedeng pagmalakihan ng PNP, lalo na si General Torre. Dahil may utos na ang PNP, CIDG, hanapin ang lahat ng pugante. Hanapin ang lahat ng kriminal. Hanapin ang lahat ng mga may problema sa batas. Palalakasin ni General Marbil ang operasyon ng CIDG under new leadership. General Nicolas Torre, ang dating Regional 11, Region 11 ng Davao Region, bago na-promote at nalagay sa headquarters. Ayan po. Okay? So ano inyong masasabi dyan? Harry Roque, ang nanawagan ng PNP sa sino man po na nagkukup-kup, may kinalaman, may nalalaman kay Harry Roque at hindi kayo nagsumbong, pwede daw kayong kasuhan, sabi ni Colonel Fajardo. Alam ni Colonel Fajardo ang kanya sinasabi dahil abogado yan. So yung mga kasi ang sabi, posibleng nagtatago sa Central Luzon o kaya sa Southern Tagalog, dito sa Metro Manila, baka wala talaga yan. Ang nagkukup-kup at nakakaalam kung nasaan si Harry Roque at hindi niyo sinusumbong sa mga otoridad, pwede raw kayong kasuhan. Kasi wanted yan sa Kongreso sa issue ng warrant of arrest ng Quadcom Committee. Ayan. Okay?